So what's up mga kawakodoks? So ngayon maglilinis tayo ng ating windshield ng isang sasakyan, no? Kasi nga minsan bigla na lang uulan, sobrang hirap mag-drive especially pag gabi. Tapos blurry or malabo yung windshield natin dahil sa mga dumi, sa mga watermarks or whatsoever. So ang ginagamit pala natin is ito. So Seri Pro siya, GST Seri Pro glass polish. So nagtry na kasi tayo gumamit ng kung ano-ano mga chemical. May napahiram pa tayo dati ng chemical. Hindi naman maarte yung kamay natin. So tayo, hindi nag-react yung chemical. So dun sa tropa natin na humiram nung isang acid rain removal something na liquid chemical, nag-burn yung kamay niya, na hospital pa siya. So ito yung ginagamit natin pang polish ng windshield. So tayo, gamit natin to. So may power tools tayo para gamitin yun or may polisher tayo. Sa mga wala namang polisher, no, pwede nyong gamitin to. So i-strap nyo lang dyan yung glass pad. So ito yung glass pad na ginagamit natin. 3 inches siya na glass pad. So ayan, velcro lang naman to. So tayo, gagamitin natin yung polisher since meron naman tayo. Ito, pwedeng i-manual sa mga walang polisher. So syempre, tawag dito, microfiber na glass, pang glass talaga siya. Made talaga siya pang glass para pang wipe off nung mga residue nung yung Seri Pro natin. And then ito, pwede naman kayo gumamit ng tubig, lagay nyo lang sa sprayer para lang hindi masyadong uminit yung salamin pag pinapolish natin. Mist lang. So tayo, glass cleaner na rin yung gagamitin natin, pang mist. And then after nun, wala pa kasing budget pang Glaco ba yun, no? Yung magandang brand. So okay naman tong glass na to. Tumatagal naman siya ng around 3 months, no, na pure na gamit. So helpful naman siya. Then kung wala rin kayong ganito, any spray, yung mga quick detailer, quick sprayer na ceramic or yung mga graphene seal spray, gumagana rin siya about ganun din, 1 to 3 months. So, ayun lang, no? Simulan na natin. So, bago yon, linisan muna natin yung windshield natin kasi naulanan. And then, after natin mag-polish, gamit tong Seri Pro, car wash na rin natin. So, this one naman, pang tanggal nung stain nitong stain guard. After natin i-leave ng siguro mga about 5 minutes, no? So, tanggalan natin siya ng residue niya or something. Tapos, ayun. Then, after pala malagyan ng mga ganito, nakalagay naman sa directions parang bawal munang mag-wiper or gamitan ng something or punasan ulit, no? So, ayun lang. So, tara, linisan muna natin yung windshield. So, yan, dito tayo sa windshield. So, linisan muna natin, no? So, kahit na anong car shampoo lang, tapos sabon, yan. Ito muna tayo sa side na to. And then, rinse lang natin. Kunin natin yung hose. So, syempre, ayan, may drying towel tayo. So, small lang to. Ayan. Kasi windshield lang naman ang yayariin natin. Tuyuin lang natin. Tapos, kung medyo, ayan, may moist pa, may basa pa, pwede ng rectang polish yan kasi hindi naman iinit agad yan eh. So, ayan. So, kunin na natin yung polisher natin, no? So, yan. Sobrang init, no? Kaya natuyo siya kaagad. So, dito, sa polisher natin or sa glass pad, 4 lang na kahit coin size, no? Ayan. Coin size na polishing compound for glass. And then, sprayan na natin para madaling i-spread out yung mist lang naman. Yan. So, spread out muna natin yung chemical. Yan. Para mamaya dire-diretso na lang tayong mag-polish. So pag nag-polish tayo mamaya, criss-cross pattern para siguradong walang mamimiss. So mabilisan lang to, no? For demo lang naman. Kaya hindi na rin tayo naglagay ng detailing tape. Yan. So mamaya na lang natin pupuliduhin. So pwede na nating simulan. Polish na natin siya. Ayan. So, pasensya na po Mabilisan lang po to. Kaya sa mga expert dyan na detailer, ano lang tayo, DIY lang.
Ayan. Para lang hindi mahirap mag-drive pagka inabutan ng malakas na ulan, especially sa gabi. So itong part na to, no, ipo-forward na lang natin to. At nagkabuhul-buhul na rin ako. Siyempre ayusin natin mamaya yung sa driver side kasi doon tayo mag-focus dahil yun yung important part ng windshield, ang driver's view. So yan. And then pwede na natin i-buff off agad yan, no, para matanggal yung mga puti-puti. So yan, makikita nyo yung mga residue ng polishing compound. So pupunasan lang natin siya nung ito, yung microfiber na pang glass talaga. Yan, ito. Then, yan. So, mararamdaman nyo, pag-wipe nyo, sobrang dulas yun na. So, doon pa lang, alam nyo, nawala yung mga elements or yung mga acid marks or kung ano man yung elements or dumi na nakakapit dito sa windshield natin. So, dyan pa lang makikita nyo medyo hydrophobic na po yung glass natin. Partida, wala pa pong coating yan, or yung glaco or yung stains. So, open lang natin ulit yung hose para makita nyo yung part na nalinisan. So, sa passenger side or sa left side po ng camera natin, yung na-polish na natin, no? So, ayan, makikita nyo po na hindi na, ayan, no? So, nawala na po yung watermarks, ayan, compared dun sa kabila na nag-i-stay pa rin yung water. So, dito, ayan na siya. Nag-i-slide na lang po yung water. Ayan. Di ba po? Yung na-polish natin is yung left side sa camera or sa POV natin. So, ang gagawin na lang natin dyan is lalagyan natin ng yung pang hydrophobic para mag-glide na lang yung water. So, ayun lang po, no? So, ayusin na rin natin, linisan na rin natin yung sa driver side. Then, try natin tapusin, lagyan natin ng stains. Then, videohan natin ulit. So, salamat. Kita-kits ulit in a while. So dito, ang i-treat muna natin or ang gagamitan muna nating stain guard is ito, itong driver side naman. And then, lagay lang natin, apply lang natin. Then, after natin i-apply, siguro mga leave lang natin ng 5 minutes, no? So yan. Apply lang natin ang mga bilisan. So ganyan na lang. I-criss-cross pattern na lang din natin. Huwag na yung circular motion dahil mas maraming nawawalang chemical. Dahil nag-aano naman siya, no? Kumakalat naman siya or na a-applyan naman yung mga places na kailangan. And at the same time, pag winipe off natin yan mamaya or pag binuff off natin yan mamaya is mag-i-spread off naman. So yan. So driver side lang ang in-applyan natin. Wait lang natin kahit mga 5 minutes. Tanggalin na natin siya mamaya after 5 minutes. So, ciao. Update tayo ulit mamaya. So, ayan o. Makikita nyo yung part na na-applyan ng stain guard. So, buff off na po natin siya. And then, i-try natin ulit isprayan ng water, no? Then, gamitin na lang natin yung ordinary na microfiber towel. So, 5 minutes na rin naman. Tsaka mas mahirap kasi siyang alisin pagka sobrang tagal na naibabad. So, ayan. And then, leave lang natin siguro ulit na mga around 2 minutes para mag-settle lang yung chemical. Hindi mabasa agad. So, amoy na amoy yung chemical. Mas maganda pag may mask tayo. So, ayan. Iwan lang natin dyan for around 2 minutes. Then, balikan natin siya. So, ayan. This time, mag-host na tayo, no? So, again, driver side naman ngayon yung na-applyan. Passenger side yung wala pang stain guard. So, pasensya na. So, sobrang rush lang to. DIY na bara-bara lang for the video lang. Tsaka na natin pupuliduhin pag may time tayo talaga. So, ayan. Makikita nyo sa kabila. Ayan, o. Yung part na talagang tinamaan ng chemical, hydrophobic na lang. And ito, nag-i-stay pa yung water sa windshield, yung walang stain guard. Ayan. So, nag-glide na lang yung water dun. Sa driver side, dito, nag-i-stay pa yung water. So, ayan, o. Stay yung water. Dito, ayan, hydrophobic na po siya. Kasi may stain guard na. So, layuan natin. Left side, nag-i-stay pa yung water. Driver side, hydrophobic na.
kasi nalagyan na po natin ng stains or yung stain guard. So, ayun lang, no, mga Kawakodocs. Again, mga Kawakodocs, no, left side or yung passenger side, ayan, nag-i-stay pa rin yung tubig niya. Although wala na siyang watermarks, hindi pa siya natin na-applyan ng stain guard di glass. So, dito naman tayo sa driver side, ayan, nakikita nyo, nagtitake effect na yung hydrophobic niya or nagbibid na lang yung tubig, no. So, isipin nyo, running at maybe 45 kilometers per hour, halos hindi nyo na kailangan mag-wiper niyan. So, ito ulit yung ginamit natin, no. Seri Pro Glass Polish by GST. So, sobrang tagal na po natin gamit to. Siguro mga around 4 to 5 years na rin. So, ayan. Professional automotive glass detailing compound. So, sobrang effective nito magtanggal ng watermarks or acid watermarks dito sa acid rain watermarks sa mga windshield natin, sa mga glass natin. Yung sa mga side windows pala natin, ganun pa din, actually hindi na natin nilalagyan ng stain guard. Pinapolish lang natin, hindi naman nagbabago, no? Nag-aano pa rin siya, nag-hydrophobic effect pa rin siya. Kasi ang gamit din nating shampoo, pag nagka-car wash tayo is yung mga pH neutral or yung mga wash and wax, and minsan gumagamit tayo ng shampoo na may ceramic na rin, no? Ceramic capability. Kaya tumatagal din yung effect ng mga ina-apply nating protectant, sealant, or pang hydrophobic something dito sa mga unit natin. So, kasi kahit na anong polish natin, tapos maglalagay tayo katulad nitong stain guard, pag matatapang yung shampoo na ginagamit natin or nagagamit sa car wash, baliwala rin, nai-strip off din yung sealant or yung protectant na nilalagay natin. So, ganun din, siguraduhin lang natin na pH neutral yung ginagamit natin mga shampoo, chemicals, or kung hindi man kayo sigurado dun sa pagka-carwashan nyo, like ako, dinadala ko yung sarili kong shampoo pag wala akong time mag-carwash. So, katulad nito, dinumihan na natin yung unit, obligado tayong i-carwash ngayon to. So, ayun lang, no? Sharing lang sa ginagamit natin pantanggal ng mga acid watermarks sa unit natin na safe. Kasi nga, pag yung mga liquid na mga nabibiling acid removal chemicals, minsan nagre-react sa balat natin. So, ayan, pang ilang bottle ko na siguro to, mga pang-4 na siguro. So, yun lang. Gamit din tayo ng mga proper applicator para mas effective, efficient, and mabilis gamitin. So, yun lang, no, mga Kawakodocs. Salamat!